Tahimik ang gabi. Ngunit sa bawat tiktok ng orasan, may isang binatang pusong ginigiling ng pagsubok. Sa edad na 16, pinili niyang harapin ang dilim para lang masilayan ng Ama ang liwanag ng pag-asa. Hindi niya pinili ang mundong ginagalawan niya ngayon, ngunit pinili niya maging sakripisyo para sa pamilyang minahal niya higit sa sarili. Ano kaya ang kaya mong gawin para sa taong patuloy na nanakit sa iyo? Hanggang saan ang kaya mong gawin para lang mailigtas sa isang pusong hindi kailanman natutong magmahal? Ito ang kwento ni Kenji, isang batang naging bayani, isang kabataang nagbenta ng sariling katawan para sa pag-asang mapatawad, mahalin at mabuhay muli ang pamilyang halos gumuho na. Ngunit ang tanong, hanggang kailan kayang buhati ng isang inosenteng puso ang bigat na mundong hindi niya hiniling? Anman! Tama na! Nasasaktan ang anak mo! Ano ba? Sigaw ni Mama Alisa ni Ken. Naabutan kasi nitong pinagbubuhatang muli ng kamay ang kanilang panganay na anak. Si Kenji, panganay sa 4 na magkakapatid, hindi siya nakapagpatuloy sa pag-aaral dahil sa problema ng kanilang pamilya. Grade 6 lang ang kanyang natapos. Ang kanyang ina ay sideline lang bilang balendera sa mga may kaya nilang kapitbahay. Samantalang ang kanyang ama ay isang construction worker. Ngunit hindi naging maganda ang kanilang pamumuhay sa araw-araw na magsimulang matuto sa sugal ang kanyang ama. Ang kinikita nito sa trabaho ay imbis na para sa pamilya, ay ipinagsusugal ang kalahati ng kanyang sweldo. Kung pinsan pa nga ay inaasa pa nito sa asawang babae ang pang-araw-araw na gastusin. Umuuwi itong mainit ang ulo kapag natatalo sa sugal. Umuuwing lasing at sa pamilya nito, ibabaling ang galit. May isang gabi nga na sobrang lasing itong umuwi. Galit itong naabutan ang 3 bata na nag-aaway-away sa tinapay na dala ni Ken. Nagiiyakan ang mga bata at nagkalat sa loob ng bahay. Mga hayop kayo, mga bata kayo! Ang kalat ng bahay! Ano kayo? Mga patay gutom, ha? Nasaan na magaling yung ina? Nandun na naman ba sa lalaki niya, ha? Tumigil kayo sa kakaiyak! Naririndi na ako sa ingay niyo! Galit na utos ang kanilang amang abusado. Ngunit imbis sa tumigil sa kakaiyak ang mga bata, ay mas umiiyak ang mga ito sa paninigaw ng kanilang ama. Dahil sa takot ng mga ito, sa inis ay kinuha ng kanilang ama ang walis tampo sa gilid ng pinto. At madaling lumapit sa mga bata para paluin ang mga ito. Humarang naman si Ken para protektahan ng kanyang 3 nakababatang kapatid. Itay, tama na po. Ako na lang po saktan niyo. Kasalanan ko po kasi isang balot na ng tinapay na bili ko para sa kanila. Ito po ang sobrang na kinita ko sa pangangalakal ng basura. Naiiyak na natatakot na saad ni Kenji. Ito lang lahat ang kinita mo? Ang lakas ng loob mong ipagtanggol mga kapatid mo sa akin na ganitong kakapiranggot na barya. Humanda ka. Nagpapakabayani ka sa kanila, ha? Sige, ikaw ang tatamaan ko. Walang awang pinaghahampas sa likod, braso, hita at puwetan si Ken ng kanyang ama. Hinahampas siya nito habang nagmumura pa. Dumating ang kanyang ina na pagod galing sa paglalaba. Naabutan nga nitong sinasaktan ang kanilang panganay na anak. Ngunit nang umawat ito, ang kanyang ina sa ginagawang pagbubugbog ng kanilang ama, ay napuruhan ito at dito ibinaling ng abusadong ama ang galit. Dahil sa paniniwala mga tsismis tungkol sa asawa, nakakarating kasi sa kanya ang mga kwento-kwento na may lihim na relasyon ng asawa sa amo nitong pinaglalaba. Ano? Magsisungaling ka pa, Stella? Ang akala mo ba hindi nakakarating sa akin ng mga tsismis na may nilalandi ka, ha? Kaya pala mas gusto mo lagi maglabas sa bahay na yon imbes dito sa bahay. Dahil may karelasyon kayo ng hayop ng lalaking yon. Galit na pambibintang nito sa asawa.
Ano ka ba, Arman? Nagpapaniwala ka sa mga chismis nating mga kapitbahay. Aray ko! Nasasaktan ako! Bitawan mo ko! Pagmamakaawa ni Stella sa asawa, ngunit muli siyang nakatanggap na suntok sa muka at sikmura. Bago siya nito bitawan, hindi na nga nakapagtimpi pa ang panganay na anak nila at kumuha ito ng kutsilyo para takutin ang kanyang ama. Tigilan mo na ang mama namin. Sumusobra ka na, Papa. Kahit kailan hindi kami nakatanggap ng tunay na pagmamahal sa'yo. Lagi mo na lang kami sinasaktan at lagi kang ganito sa amin. Subukan mo lumapit sa mama ko. Sa amin ulit. Hindi na ako matatakot sa'yo. Papatayin kita. Kapwa nagulat ang mag-asawa sa ipinakitang tapang at pag-ugali ng kanilang panganay na anak. Nakaramdam na kaunting takot si Arman at umalis nga itong galit na nagbanta pang pagbalik niya ay muli niyang pagbubuhatan ng kamay silang mag-iina. Pinagsisigawan pa nito ang mga kapitbahay na naabutang nakikinig sa kalsada sa pagtatalo nilang mag-asawa. Nagpunta muli ito sa mga kumpare nitong nagiinuman pa. Sa sobrang kalasingan ay nagpasuray-suray itong naglakad sa gitna ng kalsada. Isang kotse ang mabilis sa bumangga sa kanya. Napuruhan ang paa ni Arman. Tinakasan naman siya ng kotse dahil sa takot na makulong. Nang naisugod sa ospital ay kinausap ng doktor si Stella upang magdesisyon kung papayag na putulin ang mga paa ni Arman dahil sa grabing pagkabali ng mga buto nito sa hita. Ngunit kinakailangan ni Stella ng malaking halaga ng pera para pang paopera ng asawa. Upang makaipon ay mas kinailangan ni Stella magdoble kayod para sa pang-araw-araw nilang pagkain at pang-paopera ni Arman. Dahil gustong-gusto ni Kenken na makatulong sa kanyang ina para makaipon, ay pumayag siya sa inaalok ng kanyang nakilalang kaibigan. Gwapo ka naman, maganda pangangatawan, matangkad para sa edad mong 16 years old. Pre, malaki ang kinikita ko sa ganitong gawain. Di ba kailangan mo ng pera pang opera sa papa mo? Par, ito na ang pagkakataon mo para makatulong. Hihiga ka lang at hahayaan sila. Sa una, oo, kakabahan ka pero masarap magkakapera ka pa. Panggugoya nito sa kanya. Bagamat kinakabahan ay desidido si Kenken na makatulong sa kanyang ina. Nahihirapan din ang kalooban niya na makitang nagpapakapagod at nagpapapuyat ito sa pagtatrabaho. Kaya naman pumayag siya sa alok ng kaibigan. Isinama siya nito sa isang bahay ng unang customer nito. Isang mayamang ginang, byuda na ito at nasa ibang bansa na ang lahat ng anak nito. Ipinakilala siya ng kaibigan dito pagkatapos ay iniwan. Ikaw na bahala sa kanya, ma'am. Baguhan lang po yan. Medyo turu-turuan mo lang. Sige na, doon na ako sa kabilang kwarto. Naghihintay na sa akin sa Ma'am Lolita. Aning nito. Ang akala ko, akin ka. Pero mukhang mas yummy itong friend mo, ha? Gwapo, matangkad, maganda ang katawan at maugat. O sige na, Pogi. Sumama ka sa akin. Doon tayo sa place natin. Anyaya ng ginang na edad 54 years old na. Umiiyak na kinakabahan si Kenji. Kahit ayaw niya, ay mas nanaig sa isipan niya ang malaking halaga ng pera para sa operasyon ng ama. Sa unang beses niya ay nakatanggap agad siya ng 1,500 pesos. Bagay na ikinagulat niya. Dahil para sa kanya, ay ilang buwan niya itong pag-iipunan pa sa pangangalakal niya lang. Pero kumita siya nang wala pang isang araw. Oh, ito iho. Tanggapin mo. Medyo malaki na yung bigay ko. Total, nag-enjoy naman ako sa iyo. Sa susunod, manonood tayo. Tapos, pag-aaralan mo para naman di lang ako ang nag-e-enjoy. Saad ng mayamang ginang. Pagka-uwi ay masayang inilapag ni Kenji ang mga nabiling pagkain at laruan para sa mga kapatid.
Naabutan siya ng ina na inaasikaso ang kanyang mga kapatid. Nagtaka ang ina kung saan nakuha ni Kenken ang perang ipinambili nito sa mga laruan at pagkain. Anak, ang daming pasalubong nito ah. May mga laruan pa. Teka anak, saan mo nakuha ang perang ipinambili mo dito? Pagtatakang tanong ng kanyang ina. Mama, ano po kasi? Nakarami ako ng bakal at bote sa pinuntahan naming lugar, kaya tiba-tiba po ako. Pagsisinungaling ni Kenji sa kanyang ina. Naniwala naman ito sa kanya dahil pangangalakal naman talaga ang trabaho ni Kenji. Sa mga sumunod na gabi ay muling nakipagkita si Kenji sa mayamang ginang. Unti-unting nasasanay na si Kenji sa ganitong gawain. Ini-enjoy niya rin ang pakiramdam na hawakan at pagsawaan ang batang katawan niya na mga babaeng may edad na, ngunit gusto pa rin ng kaligayahan. Sa loob na maraming beses niyang pagbebenta ng katawan ay nakaipon siya ng malaking pera. Ibinigay niya ito sa kanyang ina. Sa puntong yun ay sobrang kuryosidad na ang tumatakbo sa isipan ng kanyang ina. Kinumpronta siya nito at gustong paaminin sa totoong pinagkukunan ng pera. Umamin ka nga anak. Kenji, saan mo nakukuha ang perang ito? Anak, tinatanong ko ang mga kaibigan mo. Sabi nila hindi naman daw ganun kalaki ang kinikita nyo sa pangangalakal. Anak, pakiusap sabihin mo saan mo kinukuha ang perang ito. Yung totoo, tanong ni Stella sa anak. Mama, sa pangangalakal ko nga po. Sino ba sa mga nakakasama ko nagsabi niya sa inyo? Hindi naman po ako lagi sumasama sa kanila. Palihim ko pong tinatago yung mga bakal na nakikita ko kahit tanso. Kapag uuwi na sila, tsaka ko ibinebenta to ng palihim. Yun po ang totoo, Mama. Pagsisinungaling niya sa kanyang ina. Anak, hindi ko alam kung ano ang totoo. Pero anak, kung saan man talaga ito galing, kung sa paraang mapapahamak ka at hindi marangal, pakiusap anak, itigil mo na. Ako ang magulang ninyo. Dapat akong gumagawa ng paraan eh. Anak, patawarin niyo kami ni Papa mo ha. Kung sa amin kayo dumating, nahihirapan tuloy kayo, lalo ikaw. Naiiyak na niyakap ni Stella ang anak. Naiiyak din si Kenji na niyakap na mahigpit ang kanyang ina. Isang gabi ay muling nakipagkita ang kaibigan niya si Bernie sa kanya para sa isang bagong customer. Ngunit tumanggi si Kenji. Ayoko na pre, nakonsesyon na kasi ako sa mama ko eh. Napagsisinungaling ko na siya. Hindi na kasi kakayanin na konsesya ko eh. Pagsisikapan ko na siguro ang pera sa marangal na paraan. Paliwanag niya sa kaibigan. Ano? Seryoso? Pre, hindi nga. Tatanggihan mo na ngayon? Par, nasubukan ko na tong customer na ipapakilala ko sa'yo. Malaki magbigay ito. Alam mo bang, naiinggit nga ako sa'yo minsan dahil ikaw na ang hinahanap-hanap ng mga baklang kilala ko. Pero ito nga oh, sa akin dapat tong customer pero dahil naawa ko sa'yo at sa papa mo eh, sa'yo ko nalang ibibigay. Paliwanag nito sa kanya. Pero kasi gusto ko na rin tumigil talaga pre. Saad niya. Habang sa kanilang pag-uusap ay dumating ang isa niyang kaibigan na kasama lagi sa pangangalakal. Nahinto ang kanilang pag-uusap. Ken, yung papa mo daw. Kritikal ang kalagayan. Nandoon na ang mama mo. Ang ate ko nag-aalaga ngayon sa kapatid mo. Kailangan ka ng papa at mama mo sa ospital. Sumbong ng kaibigan niya. Labis na nag-aalala si Ken sa ibinalita sa kanya ng kanyang kaibigan. Sa kabilang banda ay napangisi naman si Bernie. Isa itong pagkakataon para pumayag muli si Kenji sa alok nito. Sige bata, mauna ka na. Salamat sa pagbabalita. Kakausapin ko lang tong kaibigan mo. Gagawang kami ng paraan para magkapera. Sige na, alis na. Utos si Bernie dito.
Iniwan nga silang dalawa ng bata at muling kinausap ni Bernie si Kenji. O ano, Ken? Hindi ito nagkataon lang. Sadyang swerte at malas na lumalapit sa'yo. Ngayon, mamimili ka nga lang alin sa dalawang pipiliin mo. Pag-isipan mo mabuti. Saad nito, tahimik na pinag-isipan ni Bernie kung ano ang gagawin. Dahil hindi pa naman alam ng kanyang ina ang totoo, ay muli siyang pumayag. Hinatid siya ni Bernie sa bahay ng bagong baklang customer niya. Ma'am Divina, ito yung bata ko na sinasabi sa'yo. Ano sa tingin mo? Aba, ang yummy naman nila yung bagets na ito. Sige, iwanan mo na sa akin. Nakangiting saad nito habang pinagnanasaan na ng tingin si Kenji. Ngunit sa lingid na kaalaman ni Kenji na ang bagong customer niya matandang babae ay isang brutal na manyakis. Pinainom muna siya nito ng juice na hindi niya alam na may halong drugs. Ano po ang mga bagay na yan? Nagtatakang tanong ni Kenji sa mga bagay na inilabas sang ginang. May latigo at posas at piling pa sa mata. Nagset din ito ng kamera. Unti-unting nakakaramdam ng pagkahilo si Ken. Nang itulak siya ng dahan-dahan sa kama, ay doon sinimulang igapos ng posas ang kanyang kaliwa at kanang kamay. Hinubaran siya at sinimulang i-record ang ginagawang pagbababoy sa kanya na matandang mayamang babae. Matapos ang tila bangungot na pangyayari sa kanya, kapalit ng malaking pera tulad ng pinangakong halaga ng mayamang ginang sa kanya, naoperahan ang kanyang ama. Ilang araw matapos ang successful na operasyon sa paa ng kanyang ama, nakauwi na ito, ngunit naka-wheelchair na lang dahil putol na ang kaliwat kanang binti nito. Ang inaasahang pagbabago sana nila sa pag-uugali ng ama ay malaking kabiguan dahil tila mas lumala ang ugali nito. Naging palasigaw ito kahit hindi nakainom, laging galit at kaya pa ring pagbuhatan ng kamay ang kanyang mga anak. Isang gabi nang maabutan ni Kenji na sinasaktan ng kanilang lumpong ama ang kapatid niyang babae, ay nagalit siya sa ama. At hindi na nga nakapagpigil pa, sinuntok niya ito at pinagmumura at isinumbat sa lahat ng naging paghihirap nilang mag-ina para lang maoperahan at makauwi ang ama. Kung alam mo lang kung anong paghihirap at pagsasakripisyo namin ni mama para lang maoperahan at may ligtas kang walang kwentang ama. Imbes na magpasalamat ka sa amin mula nang may uuwi ka namin. At kami na ang magpakain sa iyo. Puro panunumbat, mura at pananakit pa rin ginagawa mo sa amin. Anong klaseng ama ka? Naiiyak na sumbat ni Ken sa kanyang ama na may masama pa ring titig. Hindi matanggap nito mga sumbat ng anak na para sa kanya ay isang pangiinsulto. Kinuha niya ang babasaging baso sa mesa na katabi niya lang at ibinato sa harap ni Kenji. Dahilan para masugatan ang paa ni Ken. Gustong-gusto ni Kenji na patayin ng ama, ngunit na naig sa kanya na kahit bali-baliktarin ang mundo, ay ama niya pa rin ito. Lumayas lamang siya sa bahay at nagpakalasing kasama si Bernie. Ilang araw ang lumipas, nakaramdam na ng pananakit ng katawan si Kenji. Sumasakit ang kanyang ari kapag umiihi. Nahihilo at nagsusuka. Nang mapansin ito ng kanyang ina, ay nag-alala ito at ipina-check up si Kenji. Dito ay napag-alaman nila na si Kenji ay nahawaan ng HIV o Human Immunodeficiency Virus. Isang kilalang sakit na walang panggamot na natutuklasan. Ito ay nakakahawa at nakakamatay. Ang sakit ay nakuha niya sa huling customer niyang mayamang ginang na bumaboy sa kanya. Dito nga ay hindi na naitanggi ni Kenji ang tunay na dahilan ng kanyang sakit at kung saan niya nakukuha ang pera noon. Napaupo na lamang ang kanyang ina matapos malaman ang paghihirap ng kanyang panganay na anak. Mama, patawarin mo po ako.
Nagawa ko lamang po ito dahil mahal ko si Papa at gusto ko siyang gumaling at makauwi na sa atin. Mama, sana mapatawad niyo po ako sa pagsisinungaling ko. Naiiyak na wika ni Kenji sa tulala at humahagulhol na ina. Nakarating naman kay Arman ang nangyari sa panganay nilang anak. Labis ang pagsisisi niya at lungkot sa sinapit ng anak para lang sa kaligtasan niya. Sobra ang pagmamakaawa niya sa anak, napatawanin siya nito sa lahat-lahat na ipinakitang pagmamalupit sa mga anak at sa asawa. Ganun pa man ay napatawad siya ni Kenji at nangako naman si Arman na hindi na siya magiging malupit sa kanila magkakapatid. Lumipas ang ilang linggo, buwan, nanatili sa ospital si Kenji dahil sa lumalalang kondisyon niya at upang hindi na rin mahawaan ng pamilya. Unti-unting nanghina ang katawan ni Ken hanggang sa kailangan na niyang mamaalam. Hindi na kinaya pa ni Kenji ang sakit at namatay siya sa edad na 16 na anyos pa lang. Ang pangyayari sa buhay ni Kenji ay naging isang magandang halimbawa at naging magandang motibasyon para sa magandang pagsasama ng isang pamilya. Bagamat naging negatibo ang takbo ng kanyang kwento, ay hinangaan at tinuring na isang batang bayani ng lahat na mga kaibigan at kapwa-kabataan si Kenji sa kanilang lugar. At dito na nga po nagtatapos sa magandang istoryang ito. Maraming salamat mga kakwentuhan! Huwag niyong kalimutan mag-like at subscribe at pindutin na rin ang notification bell para lagi kayong updated sa ating kwentuhan. Hanggang sa muli, paalam!